Happy birthday to you! Tag-ulan na, naglilik ba? Dito sa bahay namin sa First Park Homes, Calamba. Hello mga kapitbahay, na-miss ko kayo. Hello mga kapitbahay, kamusta na? So sa vlog natin na to, aside from ito, nakikita nyo akong gumagawa ng macrame, itatackle natin yung a few life updates sa pagtira namin dito sa First Park Homes, Calamba. So as of August 2022, 7 months na kami nakatira dito. Tapos nung nakaraan din, bumiyahe kami from First Park Homes, Calamba going to Baguio. So, share din namin yun sa inyo. Yung shinare na blessings ng isang kapitbahay natin sa First Park Homes, Lipa. And lastly, and pinaka-importante sa lahat, is yung usapang leak dito sa ating mga baler. So, i-discuss din natin yan kung anong dapat nyong i-expect, kung ano yung dapat nyong gawin, at a few tips from us kung paano namin na-address yung leaks na yon. Hello! Hello! Nanay, no? Yung mga suot na shorts ni ng mga bata, yun, suot ni Calvin. Calvin, show mo yung shorts mo. Yan. At saka yung suot na shorts ni Kali. Kali, show mo yung shorts mo. Yan. Cute-cute. Galing siya sa Lemon and Pepper Shop sa Lazada. Pinadala ng kapitbahay natin from First Park Homes, Lipa. Thank you so much! Salamat po! Thank you po! Binigyan din pala tayo or si Lodi ng pet blanket ni G-Jello or G-Jello pet supplies. Ito yung kinikwento ko dun sa last vlog na binibilan namin ng food ni Lodi tsaka yung ibang gamit ni Lodi na malapit dito sa First Park Homes. And meron din silang shop sa Shopee na ilalagay ko na lang ulit dun sa description natin yung link. Thank you so much! Tapos ayun na nga, kasi magbe-birthday na si Kali. So, since lockdown nung nakaraang birthday niya, we wanted to celebrate somewhere else and for her to really enjoy her birthday. Nagagawin niya yung gusto niya, hindi yung mga adults yung nag-enjoy. So, nag-decide kami to go to Baguio para ma-enjoy namin lahat yung weather and para makapag-unwind na rin ng onte. Pupunta kaming hotel sa birthday ko. Happy birthday! So, ayun. So, a day before her birthday, nag-leave na ako para yun yung travel day namin going to Baguio. So, yan. Kasama namin si Lodi, pero iniwan lang na muna namin siya sa isang pet sitting place dun sa Baguio, which we found on Facebook. So, from First Park Homes, Calamba, going to Baguio, ang total travel time namin is 7 hours. Kasama na doon yung stopover namin for breakfast. Kasama na rin doon yung nag-stop kami dito sa may pa-entrance ng NLEX kasi kailangan namin magpakabit ng RFID sticker. Kasi ang meron lang kami is yung sa EPC dito sa South sa atin. So, first time yan ni Lodi na sumakay ng car sa likod kasi dati lagi ko siyang kalong-kalong o di kaya kasama niya yung mga bata dyan sa pwesto nila sa gitna. But ngayon, since 4 months na siya and malaki na talaga siya, doon na siya sa likod. Kaya lang, nag-iiyak siya. So, halfway sa Baguio, nilipat na namin siya sa harap ko. Ayan, kita mo, feeling niya, baby pa rin siya. Yan, laki-laki niya na. By the way, yung total of 7 hours na yon, ang daan namin is syempre SLEX, tapos Skyway, tapos NLEX, tapos SCTEX, tapos TPLEX, and then finally, Cannon Road. So, ito yan, yung nakikita nyong video. Netong moment na to, iniisip ko talaga, grabe, ang ganda ng Pilipinas. So anyway, dumating kami sa Baguio ng around 1 PM.
dinala muna namin si Lodi dun sa pet sitting place niya and then nag-check-in na kami. After na nag-lunch na kami, tapos first time makita ng mga bata yung ganyang kakapal na fog. Ang lamig! Pwede mag-jacket na po. Grabe yung fog dito. Birthday ko na. 8 na ako, 8. Kailan? One sleep. One sleep tomorrow. Nasa hotel na kami. For dinner ng aming day 1, hindi na kami lumayo kasi syempre gusto namin yung marerelax nga kami. So, nag-dinner na lang kami dun sa lobby nung pinagstayan namin na place. And in fairness, masarap. Naubos ko yung malaking burger. Look. Then, maaga na rin kami nakatulog. Tapos, ang aga ko rin nagising 4 a.m. Good morning. Naginaw. Let's go. So, wait. Habang nag-e-edit ako, may narinig ako. Uulitin ko sabihin nyo kung narinig nyo rin. Take note, nung kinuhaan ko yung shot na yon, it's 4 a.m. na umaga. Tapos, kami lang talaga yung tao dun sa hallway na yon. Tapos, tulog pa si Toy at si Calvin. And pagbaba namin dun sa lobby, tulog pa actually kahit yung receptionist. So, sobrang weird nang merong narinig sa audio na let's go na boses lalaki. Pakinggan nyo ulit. Good morning. Naginaw. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Although I remember myself saying let's go, ang weird lang na bakit ganun yung nag-register na voice dun sa audio. But anyway, yung morning na yan, dapat talaga tulog pa si Kali, tas ako lang yung pupunta sa car to get the surprise. Pero ayaw niyang pumayag na hindi siya sasama dun sa pagbaba ko. Kaya pagdating namin sa sasakyan, dun ko na lang siya sinurprise nung kanyang cake and balloons for her birthday. Tapos, sabay na kami nag-set up nung simple decor niya dun sa room. Happy birthday to you! Anong wish? Hindi ko alam. Hindi mo alam. O sige, blow your cake na lang. Ate, ganyan Hoy, wag mo cake kay ate yan. Kamutik na. So, since tong day na to is Kali's birthday na talaga, we made sure na yung activities namin ay talagang pangbata at yung mag-e-enjoy sila and yung definitely magke-create ng core memories sa kanila. Ang goal talaga namin dito sa trip na to is gumawa ng mga memories with them that they will remember forever hanggang pagtanda nila. Since 2 years din silang hindi nakalabas ng bahay, it's a great opportunity for us to give them something na they will remember forever. May elevator. Malabas din dito. Ang mga kapitbahay. Pupunta kami sa meron yung bike. And it's your birthday! 8 na ako. You like the regalo? Yes. Ito, open muna mo. Muna mo? Open muna mo. Hindi mo alam kung minumura ka o ano eh. Kuya, palengke lang. Hindi tayo kaya. Mahal ko, happy anniversary.
go. Ayun, isa pa. Galing! Nanay ko stop! Ayun, Marco. Isa pa. Hindi kita pag maliwanag. Wala. So after nyan, umulan na ng malakas and we've decided na i-enjoy na lang yung hotel room namin. So nag-take out kami ng food, tapos kinain namin dito sa room. And nag-celebrate lang kami as a family nung birthday ni Kali dito sa room namin. Harap? The following day, maaga kami umuwi kasi coding na kami. But all in all, it was a very enjoyable and relaxing trip. Pauwi, mga 9 hours na ang naging total na travel time namin kasi medyo binagalan namin. So, ayun po. Tapos, going to our other topic which is yung lagay ng aming bahay dito sa First Park Homes, Calamba, ngayong rainy season na. Alam ko matagal ng rainy season but lately talaga ang lalakas ng ulan. So, naisip namin i-share sa inyo kung ano yung mga discoveries namin dito sa aming bahay or sa community natin sa First Park Homes, Calamba. Hello mga kapitbahay! So, tag-ulan na dito sa Calamba, sa buong Pilipinas naman siguro. And kadalasan na tinatanong sa amin dito is kung nagli-leak ba dito sa bahay namin. Well, kami maswerte kami dahil nung tinurn over sa amin tong bahay nung December, maulan nun. Kaya nung dumalaw kami, like I think a week or two after ma-turn over, nakita na namin agad na merong leak to dito, banda dyan. Yan, sa taas niyan. At saka dito sa corner na to, may leak doon. At saka dun sa CR, sa isang side ng wall ng CR, may mga leak. Tapos, medyo malakas talaga yung leak doon. So, na-mention ko siya dun sa what's in our punch list na vlog. Ilalagay ko na lang din yung tag dun, yung link dyan sa, sa corner. Para kung gusto nyo panoorin, click nyo lang yung link dyan. Mostly, dun sa mga kasama ko dito nun na kabatch ko na lumipat dito sa First Park Homes, Calamba, nung una, wala rin talaga silang nakitang leak dun sa house nila. But neto na nga, nung dumating na yung tag-ulan, nakikita na nila, uy, may leak pala dito, may leak doon. Ang maganda doon, ang mapapayo ko sa inyo, videohan nyo agad or picturean nyo agad, tapos i-report nyo. Kasi meron po tayong warranty sa First. Like for example, pag nagpagawa tayo ng bahay, kunwari, hindi sa First ka nagpagawa ng bahay, nagpagawa kang sarili mong bahay. Di po ba kapag kunwari, ang ginawa nilang bahay sa inyo, may leak, babalik kayo dun sa gumawa ng bahay nyo, di ba? Or dun sa contractor nyo, sabihin nyo, may leak to. Tawag dun. Tapos gagawin nila yon. So, yun yung tinatawag nila na warranty. So, usually, ang warranty na yon, first rainy season. Yung sa mga first batch na lumipat dito, ang first rainy season namin is itong season na to. So, ito yung test and learn na season mo. Tinetest niya yung mga gilid ng bahay mo or yung roof mo dahil na malakas ang ulan, kung may leak ba o wala. So, you learn because malalaman mo kung may leak o wala. So, anong action, anong call to action mo doon? Anong kailangan mong gawin? Definitely, as a homeowner, kailangan mong i-report. Pag ni-report mo yan, hindi yan pwede basta sabihin mo, may leak yung house ko. Mas makakatulong sa kanila if meron kang video or picture, not just as proof ha, kailangan nila yon para ma-assess nila kung saan possible nang gagaling yung leak. Kasi sa mga precast houses na katulad din ng mga gawa ng ibang developers na yung mga similar village na ganito na may mga townhouse type na mga bahay, mga precast talaga yung ginagamit nila. Ang downside ng precast is ito talaga, yung mga leaks niya. Pero ang good thing doon, fixable naman siya. As a homeowner, uulitin ko ulit, as soon as makita mo yung issue, you have to report the leak. You take a video or take a photo.
para mas madali nila ma-assess kung paano nila i-fix yung leak dun sa bahay natin. That being said, tirahan mo agad yung bahay kapag na-turnover na sa'yo. Kasi, imaginein mo kung tinurn over yung bahay sa'yo, tapos hindi mo tinirahan agad or hindi mo madalas na bibisita, dumaan ang rainy season, hindi mo napansin na meron palang leak yung bahay mo, hindi mo siya na-i-report, hindi siya nagawa. So, tas tinirahan mo, let's say, after 3 years, after 1 year, tapos na yung rainy season, or after 2 years, saka mo lang nakita yung problema, hindi na siya magiging pasok dun sa warranty, or hindi na siya gagawin for free. Unlike kapag nakita mo agad yung problem, fix nila agad, at most likely, pasok pa yun sa warranty, basta within first rainy season. So, parang yun sa amin, may markings dyan. Tapos, nung una hindi namin pinansin. Kasi, sabi namin, baka random lang. Basta parang in denial pa kami noon na, na may leak. Tapos, syempre, hindi kami natulog dito noon kasi wala pang tubig kuryente. Pero, kailangan ayusin yung service area. So, nagstay kami sa isang transient house nearby. Syempre, umulan overnight. Pagbalik namin dito ng morning, nakita namin may puddle of water na talaga dito sa may hagdan. So, fresh na fresh yung water. Tapos, nung buong afternoon, medyo nag-uulan din talaga randomly. So, nakikita namin yung tubig na bumabagsak kung saan siya nanggagaling. So, we took a photo, we took a video, tapos sinend namin via email. Just reach out to the turnover specialist. Sino naman yung turnover specialist habang pinapanood nyo yung vlog na to? Actionan pa nila after a week. Sabi nila engineer, nalagyan na daw nila nung waterproofing. Nawala na yung leak dito sa may ilalim ng hagdan at saka yung leak dun sa CR. So, nung umulan ulit, meron ulit leak dun sa may, dito sa corner. Yan, yung sa corner na yan. Diyan nagka-leak. Diyan pa rin may leak. Medyo humina siya nun. Hindi na bumabagsak yung tubig dito pababa, pero meron pa rin siyang leak dun sa wall. Binidyo ko ulit, pinicturean ko ulit, sinamit ko ulit dun sa turnover specialist. Tapos, after a few days, binalikan nila, may ginawa dun sa roofing. After nun, lumakas ulit yung leak. Bumabagsak ulit yung tubig dito sa flooring namin. So, pinicturean ko ulit, binidyo ko ulit, tapos sinabit ko ulit dun sa turnover specialist. I think nakatira na kami dito nun eh. Mag-check lang talaga natin yung mga ganyan pag tag-ulan. So, nung umulan ulit, meron siya ulit na leak. Ipinasa ko kay turnover specialist. They did it for the 3rd time. Inayos nila kuya, iba na yung nag-ayos nun. Kasi may nakita silang gap dun sa roof and sa mismong roof and dun sa semento. Tinakpan nila yung part na yon. Dumating na tong malakas na tag-ulan. So far, dry naman na yung loob ng bahay namin. So, naswertehan kami na maaga namin nakita yung leaks dun sa bahay namin. Kaya netong tag-ulan na, hindi na kami masyadong na-hassle. Wala na siyang mga leak dito sa loob ng bahay. Ang masasuggest ko sa inyo, expect nyo na meron po tayong leaks kapag nag-move in kayo. And kunwari, na-turnover na sa inyo yung bahay, dalaw-dalawin nyo po, lalo na pag rainy season na. Pag nagawa na siya, i-check nyo ulit. Kasi syempre, hindi naman natin may ensure na nagawa na nila na maayos yan unless umulan ulit eh. So, i-report nyo lang ng i-report. Alam ko, sometimes hassle. Para na rin po sa atin, follow-up. Consistent follow-up is key. Lagi ko pong minimension yan dun sa group chat natin. I understand na medyo nahahassle din talaga tayo minsan. But, yun lang din. Sinishare ko lang din kung ano yung ginawa namin para ma-fix yung mga concerns namin dito sa bahay. Always remember you have to check. So, kasama doon yung kung nakatira ka dito, i-check mo yung mga walls mo. Kung hindi pa, puntahan mo yung bahay mo. Kapag na-turn over, especially pag nag-uulan. Kumuha ka ng proof. So, video or photo. Step 3, submit mo dun sa turnover specialist o kung sino man yung contact mo dun sa first. May step 4 pa tayo, follow up. Follow up is key, mga moms. Tapos, always remember, mas malayo ang nararating if you choose to be kind. Siyempre kami no, naramdaman din naman namin yung frustration, tao lang naman. Pero every time na ma-frustrate ka,
we remind ourselves na parang mas malayo mararating neto kapag if we choose to be kind. And if you connect with them as a person, mas maiintindihan nila yung concern mo. Sa vlog na to, we just share kung ano yung ginawa namin, and dun sa amin, mas nag-work na we talk to them ng maayos. You make your point, hindi ka naman yung tipong oo lang ng oo. You make your point, but always choose to be kind. Okay? So, yun lang mga kapitbahay. Hopefully, may na-share kaming additional information sa inyo tungkol sa ating community here at First Park Homes, Calamba. So, subscribe na rin kayo, and hello daw, sabi ng pimple ko. Bye! Bye!